Bagyong Tino, tuloy-tuloy ang paglakas habang papalapit sa kalupaan. Posibleng signal number 4, itataas ng Pag-asa bago ang paglandfall nito sa Visayas. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon, ngayong araw ng Lunes, November 3, 2025. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, tuloy-tuloy nating binabantayan ang severe tropical storm Tino na may international name na Kalmage habang ito ay papalapit sa Eastern Visayas at inaasahang maglalandfall sa pagitan ng late Monday night ngayong araw, mamayang gabi at early Tuesday morning o kaya bukas ng umaga, posible sa South Samar or Leyte. Halos 24 oras na lang bago ito tuluyang tumama sa kalupaan. Kaya ngayon pa lamang ay mahalagang maging alerto na at kalmado at maging handa. Narito ang ating bagong update ukol sa Bagyong Tino. Ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa ng JMA o Japan Meteorological Agency at JTWC or Joint Typhoon Weather Center, ang Bagyong Tino ay huling namataan 605 km sa silangan ng Guian, Eastern Samar. Taglay nito ang maximum sustained winds na 100 km per hour at may pagbugso na 125 km per hour. At kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Mga kababayan, base sa forecast model, inaasahang maglalandfall ang Bagyong Tino bilang isang category 1 to 2 equivalent typhoon. Opo mga kababayan, lumalakas pa ito at bumibilis ang kanyang paglakas bilang isang typhoon na may lakas na hangin na 150 hanggang 160 km per hour. Tatama ito malapit sa Tacloban City, tatawid ng Northern Cebu, Bohol at Negros bago tuluyang lumabas ng Northern Palawan patungong South China Sea. Ang magandang balita, hindi pa ito biglang lumalakas sa antas na super typhoon sa ngayon mga kababayan. Ngunit may kakayahan pa rin itong magdulot ng malalakas na hangin, matinding ulan at storm surge partikular sa mga mabababang baybayin sa lugar ng Samar, Leyte. At dahil dyan, may mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal. Signal number 2, may banta ng gale force wind sa loob ng 24 oras. Narito ang mga lugar sa southeastern portion ng Eastern Samar, Guian, Salcedo, Mercedes, Siargao at Bukas Grande Island. Kasama rito ang Dinagat Island. Signal number 1 naman, may banta ng strong wind sa loob ng 36 hours. Southern Sorsogon, Barcelona, Gubat, Bulan, Matnog at iba pa. Masbate kasama ang Ticao Island, buong Eastern Samar, Northern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu kasama ang Camotes at Bantayan Islands, Bohol, Northern and Central Negros Oriental at Negros Occidental, Guimaras, Northern and Central Iloilo, Capiz, bahagi ng Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur. Inaasahan ang pagtaas hanggang signal number 3 o signal number 4 sa mga darating na oras kapag lumapit pa ang sentro ng bagyo sa Eastern Visayas. Kaya mga kababayan, ang Bagyong Tino ay may patuloy na indikasyon na habang papalapit sa kalupaan ay mas lalong lumalakas pa ito bilang tinatawag nating category 1 hanggang 2 typhoon. Kaya patuloy po natin itong binabantayan at sa mga ilang oras maaring magbago ang wind signal na yan at posibleng umabot ito at i-declare ng Pag-asa hanggang signal number 4. Kaya patuloy po natin itong susubaybayan. At narito ang ating heavy rainfall outlook. Ayon sa Pag-asa, ang heavy rainfall outlook advisory ay inaasahang 200 mm o dami ng ulan, buhos ng ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Masbate hanggang November 4, Martes, araw po ng bukas. Habang 100 mm naman na buhos ng ulan o dami ng ulan sa lugar ng Northern Mindanao, Bicol at Mimaropa. Simula ngayong gabi, asahan na ang madalas na pag-ulan, malalakas na bugso ng hangin at posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubundukin at sa mabababang lugar. Mula Lunes ng gabi, ngayong araw hanggang Martes, ang pinakamatinding ulan ay mararanasan sa Eastern Samar,
Leyte, Samar, Biliran, Cebu, Bohol, Dinagat Island at Negros Occidental. Kaya patuloy po natin inaabisuhan ng ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar kung gaano kadami ang buhos ng ulan. Patuloy po natin itong paghandaan ang tuloy-tuloy na ulan mula ngayong araw hanggang kinabukasan. At narito ating wind and sea condition. Malalakas na hangin na aabot na 240 km mula sa sentro ng bagyo ang posibleng maranasan at mayroong gale warning sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao kung saan ang taas ng alon ay narito hanggang 7 metro sa Eastern Samar, 6 na metro naman sa Siargao at Bukas Grande, 5.5 metro naman ang taas sa Sorsogon at Northern Samar. Narito po ang mga sukat ng alon na kung saan gaano kataas ang alon na maari magdulot sa baybayin ng mga nabanggit na lugar. Delikado ang paglalayag sa mga karagatang ito. Lahat ng uri ng sasakyang pandagat ay pinapayuhang manatili sa ligtas na daungan o baybayin. Kaya narito ating mga dapat gawin o payo o preparation reminders. Una, sundin ang mga evacuation order ng lokal na pamahalaan or lokal na government unit. I-charge ang mga cellphone, flashlight at radyo. Ihanda ang emergency kit at mga mahalagang dokumento sa waterproof na lagayan. I-secure ang mga gamit sa labas ng bahay at mga bubong. Manatiling nakatutok sa mga opisyal na anunsyo ng Pag-asa at ng NDRRMC o ang inyong local government unit. Patuloy po tayong makinig mga kababayan sa mga abiso. Huwag po tayong maging matigas ang ulo sapagkat ang mga anunsyo ng iyong pamahalaan ay napakahalaga sa mga oras na ito sapagkat nalalaman nila ang mga maaring gawin at kaligtasan ng bawat mamamayan na nasa mga delikadong lugar. Kaya huwag po nating ipagwalang bahala ang mga ganitong klaseng update. Dahil sa mga ganitong panahon, oras na lamang po ang ating paghahanda mga kababayan. Kaya ngayon pa lang, kontakin nyo na ang inyong mga kamag-anak na malayo sa mga baybayin upang isecure ang inyong pamilya at ang inyong sarili. Huwag na nating isipin ang mga bagay na maaari nating iwanan sa mga ganitong sandali. Unahin natin ang ating kaligtasan, ang buhay at ang pamilya na maging malayo sa sakuna dulot ng isang malakas na bagyong paparating. Alamin natin ang forecast track at intensity ng Bagyong Tino. Batay sa forecast ng Pag-asa, magpapatuloy ang Bagyong Tino sa direksyon pakanluran hanggang Martes at inaasahang tatama ito sa lupa sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Island late evening ng November 3, mamayang gabi po ngayong araw ng Lunes o early morning ng November 4 o kaya kinabukasan, araw naman ng Martes, bandang umaga. Pagkatapos nito, tatawid ito sa Visayas hanggang Northern Palawan bago tuluyang lumabas sa West Philippine Sea sa Miyerkules ng umaga. May posibilidad itong umabot sa typhoon category sa loob ng 12 oras lamang na may pinakamalakas na hangin na aabot na 150 hanggang 165 kilometers per hour. Mga kababayan, hindi lang Bagyong Tino ang nagdudulot sa atin ng sama ng panahon. Ang shoreline at northeast monsoon effect ay patuloy pa ring nararanasan sa buong bansa. Bukod sa bagyo, pinapalakas din ng northeast monsoon ang mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Bicol, Central Luzon at Calabarzon. Kaya kahit malayo sa sentro ng bagyo, maaari pa ring mararanasan ang malalakas na hangin at ulan. Ang Quezon, Aurora at Camarines Province ay posibleng makaranas ng ulan na abot din ng 100 mm na buhos o dami ng ulan sa mga lugar na ito. Kaya sa ating mga kababayan na nabanggit, hindi man tayo kabilang doon sa Visayas, patuloy pa rin nating mararanasan ang sama ng panahon dulot ng shoreline at northeast monsoon effect. At sa mga kababayan natin nasa Visayas, meron tayong storm surge warning. Posibleng magkaroon ng storm surge o daluyong ng dagat sa mabababang baybayin ng Tacloban, Eastern Samar, Masbate, Romblon, Mindoro, Visayas at Surigao Region sa mga susunod na 48 hours. Bagamat hindi ito kasing tindi ng Yolanda o Bagyong Yolanda, dapat pa ring mag-ingat at umiwas sa mga coastal areas habang papalapit ang sentro ng Bagyong Tino. Para sa ating mga kababayang minamahal, marami sa ating mga kababayan ngayon ang nakakaranas ng kaba
lalo na sa mga lugar na dati nang tinamaan ng malalakas na bagyo. Gusto nating ipaalala, hindi ito pananakot, kundi pagpapahayag ng tamang impormasyon para sa paghahanda. Ang bagyong Tino ay seryoso pero hindi katumbas ng Super Typhoon Yolanda. May lakas ito, oo, pero sa tamang paghahanda, maiwasan natin ang malalaking pinsala. Ang tunay na layunin ng balitang ito ay magbigay ng kaliwanagan at gabay. Hindi ito upang magdulot ng takot. Kaya ang layunin natin ay maging handa, mga kababayan. Mas mabuti ng sobrang handa kaysa magulat tayo bandang huli at nasa huli na ang ating mga desisyon at pagsisisi kung dumating na ang bagyo nang walang paghahanda. Samantala, dako tayo sa ibang balita, mga kababayan. Meron namang isang panibagong sama ng panahon. Habang abala tayo sa bagyong Tino na papalapit na maglandfall dito na sa bandang Visayas, meron tayong binabantayan din na bagong sama ng panahon. Binabantayan ng mga weather model ang isa pang low pressure area sa Pacific Ocean na maaring maging isang bagyo at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility bandang November 7 o November 8. Kung ito ay lalakas, tatawagin itong bagyong Uwan at posibleng makaapekto rin sa bandang Luzon sa mga susunod na linggo. Kaya manatiling nakaantabay sa mga susunod pang update mula sa Pag-asa at dito sa ating channel Pilipinas Weather Ngayon. Hindi pa man nakaka-landfall ang bagyong Tino, meron na namang isang panibagong nabubuo ng sama ng panahon o low pressure area bandang Pacific Ocean na maaring magdulot ng sama ng panahon sa lugar naman ng Luzon area. Hindi pa man ito kumpirmado pero ayon sa mga international model weather forecast system, merong unti-unting namumuo na sama ng panahon. Pero malayo pa ito, patuloy pa rin natin itong susubaybayan. At para sa buod ng ating balita ngayong araw ng Lunes, November 3, 2025, si Severe Tropical Storm Tino o may international name na Calmige ay nasa 605 km silangan ng Guian, Eastern Samar at may lakas ito na 100 km per hour na may pagbugso na 125 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour. Inaasahang maglalandfall sa Eastern Visayas sa pagitan ng hating gabi hanggang madaling araw ng November 4 o araw ng Martes. Magdudulot ng malalakas na pag-ulan, hangin at storm surge sa mga baybayin na sa tropical wind signal at posibleng tumawid naman ito sa Leyte, Cebu, Negros, Guimaras at Panay bago naman lumabas sa West Philippine Sea. Mga kababayan, patuloy na magbantay sa mga opisyal na abiso mula sa Pag-asa, NDRRMC at lokal na DRRMO offices at tandaan ang maagang paghahanda ang pinakamabisang depensa laban sa sakuna. Dumako naman tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 41 verse 10. Narito ang sabi, "Kaya't huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangaba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay." Sa gitna ng unos, mga kababayan, kapag lumalakas ang hangin at tila guguho ang paligid, ipinapaalala ng Diyos na huwag kang matakot, kasama mo ako. Hindi niya sinasabing hindi darating ang bagyo, kundi tiniyak niyang hindi kanya iiwan habang ito'y humahampas. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi presensya ng Diyos sa gitna nito. At yan po mga kababayan ang kabuang ulat at lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes, November 3, 2025. Patuloy nating binabantayan ang Severe Tropical Storm Tino o may international name ng Calmage na kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Apektado pa rin ng bagyo ito ang mga malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao, partikular na ang mga baybaying probinsya kung saan patuloy ang pagbabantay sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Ngunit mga kababayan, ang balitang pong ito ay hindi pananakot kundi paghahanda. Hindi natin kayang pigilan ang bagyo pero kaya nating bawasan ang pinsala kung tayo ay maaga, alerto at handa. Kaya manatiling tayong kalmado, magtiwala sa mga opisyal na abiso ng DOST Pag-asa at huwag basta maniwala sa mga hindi opisyal na post social media. I-check po lagi ang inyong mga emergency kit, i-charge ang inyong mga cellphone at makinig sa lokal na otoridad kung kinakailangan ang preemptive evacuation.
At higit sa lahat, sa bawat takot at pag-aalala sa gitna ng unos, alalahanin natin ang pangako ng Diyos mula sa Isaiah 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan at alalayan ng aking matuwid na kamay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi kawalan ng bagyo, kundi ang presensya ng Diyos sa gitna nito. At yan po ang ating kumpletong ulat sa lagay ng panahon para sa araw na ito mga kababayan. Kung gusto ninyong laging may alerto, handa at may tamang impormasyon, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang ating channel. Dito sa Pilipinas Weather ngayon, ang bawat balita ay hindi lang basta impormasyon. Ito'y gabay para sa kaligtasan, kaalaman para sa paghahanda at pag-asa para sa bawat Pilipino. I-click na rin ang notification bell para lagi ka updated sa mga bagong weather updates, breaking news at mga kaalamang pangkaligtasan mula rito sa ating channel. Kaya laging tandaan mga kaibigan, ang kaligtasan ay nagsisimula sa tamang impormasyon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat!